The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the conclusion of the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak new languages. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick and they will recover." So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The stages of human development begins with dependent, then independent, then interdependent. Dependent, independent, interdependent. Stephen Covey coined the word synergy when we speak about interdependent. Sabi niya, 1 plus 1 equals 3. Sabi ng bata, mali. Dapat 2, Father. Ano pa? Ano ibig sabihin nun? When you are independent and you are capable of doing the things you ought to do, and somebody is capable also of doing the things he can do, when you join your energy together, you can produce more than what you can produce by your own. Dependent. All of us, as we open our eyes to the world from the womb of our mothers, we all begin dependent. Dependent. Ano pa? It takes time for us to become independent. Sabi nga ay, umaasa tayo sa ayuda ng ating mga magulang, ng ating ina. Walang sino man na lumabas at nagkusa na mabuhay. Kailangan mong arugain o kailangan mo ang pag-aaruga ng iyong ina. Merong isang babae kung saan nalaman niya na siya'y buntis. Buntis. At sabi niya sa kanyang, lumapit siya sa kanyang counselor, sabi niya, "I am not ready to be a mother." The counselor did not contradict. The counselor simply asked, "If you are not ready to be a mother, are you ready to be a killer?" Because if you cannot bear the child within your womb, the only thing to stop it is to kill the child. It's either you will be a mother or a killer. My dear friends, my brothers and sisters, as I've said, nanay lang ang nakakaintindi nito. Hindi po ba, no? Nanay lang naman ang nagbuntis. Sabi nila, kung ginawa daw ng Diyos na palitan ng pagbubuntis, babae muna ngayon, next year lalaki naman, lahat daw na magulang, isa lang ang anak. Isa lang ang anak. Ano pa?
sapagkat hindi ganong kadali ang maging ina. Maging ina. How we wish at looking at your mother, she can voluntarily remove what is in her womb when she is tired. Kung pwede lang sanang ibaba muna, di po ba, no? Kaya lang 9 months. 9 months mong bit-bit. Dati, pagka minsan tumatayo ako sa EDSA, pinapanood ko yung mga tao para mayroon akong pang homily. Ano po? Para true to life. Kita ko yung mag-asawa na hinahabol yung bus sa EDSA. Ano po? Dala ng buntis lahat ng bag. Takbon-takbo yung lalaki. Hinahabol yung bus. Ano po? At nung nakasakay na yung bus, tamang-tama sa tapat ng gate ng seminaryo, di syempre, kakawag-kawag yung nanay. Di pa? Ay, buntis, no? Lumabas yung lalaki, sumisigaw, bilisan mo! Ano? Hindi ko maisip bakit yung buntis na may dala ng mga bag, di ba? Ganon siguro talaga, no? Maraming pagdurusang ina. Nung tinatanong ko ang aming kapatid, isa lang kapatid namin babae, ano ang iyong unang pagluha bilang nanay? Ang sabi niya, nung na-realize niya na nanay na siya. Hindi yung siya nanganganak. Masakit yung nanganganak eh. Ano pa? Pero ang kanya daw pagluha, yung tiningnan niya yung kanyang unang anak at sabi niya, nanay na ako. Di ba? The realization that you are a mother. Ano yung kasunod? Ano yung kasunod? The first time kong pinalo ang aking anak. Pinalo niya yung anak niya. First time, kasi may ginawang kalokohan. Ano? Tinawagan pa ako. Nag-long distance pa. Umiiyak. Naalala ko yun. Ba't ka umiiyak? Pinalo ko si Toto. Uy, ba't ka naiyak? Kasi nasaktan ako. Bakit? Pinalo ba sarili mo? Hindi. Hindi ko kayang tingnan ng aking anak na umiiyak. No? Kaya doon ko sinabi yung hindi bali ng umiyak ang iyong anak ngayon habang iyong itinatama kaysa pagdating ng araw, ikaw nga iiyak ng dahil sa iyong anak. No? Sadyang kailangan may umiyak. Sabi nga sa Biblia, parents should never spare the rod as they correct their children. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Nung daw dinadala sa school, yung unang araw, yung ayaw bumitaw yung anak, di ba? Pasok na. Ha? Yung nasa loob yung anak mo, nandun ka sa bintana para kita ka ng anak mo di ba? Naranasan niya yan, ano po? Ang pangatlong pag-iyak ay yung malapit na sila sa school, sabi ng anak, ma, hanggang dyan ka na lang. Bakit? Bawal na akong ihatid. When the child begins to become independent. At yun ang simula ng marami ng pagluha. Di ba na? Yung hindi na makikinig, yung hindi na magpapatulong. Ano pa? Gusto mo maging independent, pero talagang luluha ka pag natuto na silang tumayo sa sarili mga paa. Kaya ba yung mga magulang, binibaby yung mga anak kahit malalaki na. Ano pa? Binibaby yung mga anak. Bakit? Need nila yun. Na sila ay kailanganin ng kailang mga anak. The ascension is the moment of letting go. Ano sabi sa first reading? Naintindihan ba nila na umalis ang Diyos? Hindi. Kailangang umalis ang Diyos. Is ascension an abandonment? No. It is a moment of trust. Telling the people, you have to go on. Meron bang second
stringer ang Diyos after the 12 disciples? Wala. Wala. Pag pinagkatiwalaan ka, gawin mo lahat. Again, from dependence, now to independence. The ascension is an expression of trusting His people that you can be independent. And as we grow as a body, we learn to live in communion, we become interdependent. Why we need to be independent? Because in psychology, if you fail to become independent, you will look for someone to become co-dependent. Co-dependent. Wala na. Kailangan mo na lang palaging may kasama. Ano po? Hindi mo na kayang kumilos na mag-isa. Hindi mo na kayang kumilos na mag-isa. Kahit sa buhay pananampalataya, kailangan mo maging independent. There are times that God will not answer your prayers so that you will know that you can do it by yourself. You can do it by yourself. Sometimes you're allowed to grapple with your sickness to make you realize, kaya mo yan. Kaya mo yan. Di po ba, ano? Merong kwento yung isang kasama naming pari kasi nag-rapids. Ha? Sa Cagayan, nag-rapids. Ano po? Papipiliin ka daw doon, mild, medium, difficult. Ano? Pinili daw nila yung mild. Ano po? So talagang kompleto salbabida yan. Ano? Talagang tinatapon-tapon ka. Ano? Tapos lang patapos na, nahulog si Father. Nahulog. Nagkakawag si Father. Nagkakawag. Ay di hinahayaan lang daw nung lifeguard. Feeling daw niya mamamatay na siya. Ano pa? Tapos sinabihan daw siya, Father, tumayo ka lang. Tumayo ka lang. Tumayo lang. Yung pala, hanggang bewang lang ito. Tumayo. Sabi niya, feeling ko no ako'y nagkakawag niya, parang mamamatay na ako. Nung tumayo ako, nakita ko kalahati lang yung tubig, parang mamamatay rin ako sa hiya. Di ba na? Kanya-kanya. Hindi naman, alam naman ng Diyos kung mamamatay ka, di ba no? Mamamatay ka. Sinabi ko nga kay Father Ben, ha? Pag nilagay mo talaga ako sa seminaryo, mamamatay ako. Oh? Simple lang ang sagot ng matanda. Huwag kang mag-alala, ipalilibing kita. O tapos. Di tapos, di po ba? No? Anong kinakatakot mo? Di po ba? No? Anong kinakatakot mo? Pero anong gusto kong pagtuunan ng pansin? Regardless how old the children have become, they will remain the little child. They will remain. Aminin nyo, sinong nanay dito ang ayaw ng halik ng anak? Di ba? Kahit matanda na. Gusto mo pa rin na bumabalik ang anak at humahalik, yumayapos. Di po ba, ano? Ang mga lola, nanghihingi ng regalo sa Pasko. Para saan? Para ba sa sarili? Hindi. Para sa apo. Di ba ba, ano? Bakit? Sadyang ganon ang pag-ibig ng ina. Ang pag-ibig ng ina, no? Kaya nga palagi ko yung sinasabi, pagdating ng Pasko, huwag mo ipapadala ang regalo. Dalhin mo. Sapagkat mas mahalaga ang iyong presensya kaysa iyong regalo. Kaya nga nung namatay si Jesus, o naghihingalo sa krus, sinabi ba niya kay Maria, bahala ka na dyan, ha? Hindi. Inintriga niya, di po ba na? Behold your mother. Iniintriga niya. Inintriga ba sa asawa?
Huwag kayo malulungkot, mister, hindi sa inyo. Di po ba? Anong meron kanina sa Santa Rita de Casia? Sinabi ko doon sa ibang mga misis, ang laki ng pag-asa na kayo'y maging santa. Di ba? Ang laki ng pag-asa. Kaya lang, patay ang asawa nyo. Kasi pinatay yung asawa, di ba ba? Hindi lang patay, pinatay. Di ba? Kaya pag gusto mo maging santa, yan ang una. Ipapatay ang asawa. Ang hirap naman nun, no? Kanina ko lang nalaman yung mga kwentong yun, di ba? Mahirap. Mahirap. Ano man ang kinalalagyan, ano po? May kanya-kanya tayong bit-bitin. Pero anong pinakamagandang sinabi doon? Kasi ang daming natay ngayon natay. Nanay na, tatay pa, hindi pa ba, no? Natay na. Na kung saan sila ng nanay, sila pa naghahanap buhay. At sabi ko nga yan palagi dati, never instigate that your children will hate their fathers. Never instigate. My dear friends, my brothers and sisters, I know people would say, Father, para naman pag nagkwento ka lahat ng nanay santo. Ang sagot ko doon ay, totoo namang hindi. Hindi. Pero, kailangan mong tanggapin na baka nagkaganyan ang nanay mo dahil ganyang uri ka ng anak. Whether you like it or not, the people we become will always be dictated by the books we read and the people we are with. The kind of mother we have become is because of the kind of children we have. Palagi kasing tinuturo lang ng mga anak yung kakulangan ng kanilang nanay na hindi nila makita ang sarili nilang kakulangan. Walang perpektong nanay dahil wala namang perpektong anak. Di po ba? No? Maliban sa apelyido at pangalan. Wala. Pero sino ang sabi nga, pinakamaraming pagluha ang dinanas? Nanay lang. Nanay lang. Sa simula pa lamang, sa pagbubuntis, sa panganganak, di ba? Nanay. Nanay. Pag nagkasakit, nanay. Di po ba, no? Palaging nanay. Kaya nga palagi ko yung sinasabi, kung meron kang mabuting kaibigan, pasalamatan mo ang nanay niya. Bakit? Dahil kung wala yung nanay, wala kang mabuting kaibigan. Di po ba, ano? Tayo-tayo lang naman ito. Kasi pag sinasabi kong mahalin mo ang nanay mo, kasama ang biyanan mo. Di po ba, ano? Kasi ang nanay mo, ang biyanan mo, nanay mo. Di po ba, ano? Ang anong sinasabi lang, kayo naman mga pari, ang lakas ng loob niyo magsabing mahalin ang biyanan, wala kayong biyanan. Di ba, ano? Atin lang ito. May obispo kami. Di ba? Ano ibig sabihin? Hindi ka magkakaroon ng asawa
kung hindi ka magkakaroon ng biyanan. Hindi kami magiging pari kung wala kaming obispong mag-o-ordain. Package deal yun. Whether you like it or not, there are things we cannot simply, what? Deprive ourselves of. Ang mahalaga, ang proseso ay, I was dependent, I was taught to be independent, then I become interdependent. Dati, ang kamay na nag-aakay sa akin, sa kanyang pagtanda, siya rin ang kamay na ako naman ang umaakay. Huwag niyong bibitawan. Huwag niyong bibitawan. Huwag niyong kakalimutan. Nung isang araw, nadama niyo ang pagbabago ng palad ng inyong kabiyak, kumpara nung unang araw na kayo kinasal, na malambot, di ba? Makinis. Ngayon, sabi, ang kapal, di ba? Ang gaspang, di ba? Sabi nga nila, a good child would always hold the hands of their mother, kiss it, because it is the hand that becomes because of her love for you. Blessed are those whose mother is still alive. Kaya nga palagi ko yung sinasabi. Ha? Kung bilang na ang araw ko, ay syempre, mas maiksi na ang araw ng mga magulang ko. No? Ilang Pasko na lang yan. Ilang bagong taon na lang yan. Ilang birthday na lang yan. There are things I wish I have done nung buhay si Papa. Pero wala na. No? How I wish. Ngayon, si Mama, buhay pa. Kaya lang, mahina na. Minsan, hindi ka nakilala. Di ba? Dinadalaw mo. Hinahalikan mo. Minsan, tinatanong, kilala mo ako? Di ba? Hindi na. Minsan. No? Pero hindi mo siya nakakalimutan dahil siyang babae na nagbigay ng buhay sa iyo. I hope when you go home, if your mother is still alive, take time to say thank you. Pagka minsan, feeling natin, tayo ang nakaabot sa ating mga pangarap. Huwag mong kakalimutan, baka sobra sa kalahati ay dahil sa panalangin ng ating mga magulang. Behold your mother. To the husbands, I'm not joking. You have to love your wife twice. Being your wife and being the mother of your children. Being your wife and being the mother of your children. Letting go is a very difficult moment. Sabi nga nung isang OFW, dati, gustong-gusto ko mag-abroad. Ngayon, gustong-gusto ko nang umuwi. Anong isa sa pinakamalungkot na kwento ng isang OFW? Nagtrabaho siya para sa kanyang pamilya, nag-ipon siya, at nang siya umuwi pagkatapos ng 10 taon, nang makita niya ang kanyang nanay, ang tanong sa kanya ay, sino ka? Sino ka? Sana pag nagkita tayo sa langit, no? Kilala tayo ng nanay natin.
Hindi po ba, ano? Hindi yung sino ka, di ba? Bakit? Dahil walang panahon. Walang panahon. My dear friends, as we continue in this celebration, as we celebrate Mother's Day, as we accept that there are times that we need to let go as part of our becoming, let us not forget to say thank you to the woman that God have used, that I become who am I today. Amen. We would like to take this time to bless all mothers who are here. Dito lang sa... We would like to take this time to bless all mothers who are here. Dito lang sa... Yung mga mister, pagdasal niyo mga misis niyo. Sana yung pagluha ng nanay sa anak lang, no? Hindi kasama yung mister, no? Ati po ito ng ating mga kamay tungo sa kanila. Hingin natin ang pagpapala ng Diyos na manahan sa kanila. Yung mga nanay, pagdasal din po ninyo mga nanay ninyo. Ano po? Ama na yung pagmahal, idinudulog po namin sa iyo ang mga ina na naririto, ang aming mga sariling nanay kung saan man naroroon. Kilala mo sila, Panginoon. Nasaksihan mo ang kanilang mga kahapon. Nakita mo ang kanilang mga pagluha, pagsusumikap, paghihirap, pagsasakripisyo. Naramdaman mo ang kanilang mga pagkatakot, maraming alalahanin, kabiguan. Batid mo ang sakit ng kanilang mga kalooban sa mga araw na hindi nila naramdaman na sila iginalang bilang isang ina. Batid mo ang kanilang pagsasakripisyo. Panginoon, tanging ikaw lamang ang makasusukli sa mga bagay na kanilang pinagkaloob. Sapagkat tanging kailangan nakakaalam ng kanilang ibinigay. Panginoon, kung ano man na sugat, sakit, kalungkutan, sama ng loob, o maging karamdaman na idinulot ng pagkakamali ng kanilang mga anak, nawa po, Panginoon, hilumin mo, hugasan mo, panibaguhin mo po ang kanilang mga kalooban. Panumbalikin mo po ang kanilang kasayahan. At kung ano man ang kabiguan, Panginoon, nawa po ay pahintulutan mo na mamulat nila ang kanilang mga mata at makita nila ang bunga ng kanilang mga pagsusumikap. Nawa po maabot nila ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po sa kanilang mga anak. Panginoon, batid mo ang kalungkutan sa mga panahon, ang kanilang mga anak may karamdaman, ang mga anak ay lumuluha sa sarili nilang mga kabiguan. Panginoon, nawa po ang kanilang mga panalangin ay makaabot sa iyo. At may pagkaloob ang kahilingan ng kanilang mga puso para sa kanilang mga anak. Kilala mo po ang bawat isa, Panginoon. Kung ano man ang kanilang mga panalangin, pagdulog, kayo na po ang magkaloob. Sana po sa mga darating na araw, panahon,
Dagdagan mo ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pagtawa, ang kanilang mga kasayahan. Suklian mo ang kanilang pagsasakripisyo ng kasaganahan. Nawa po, Panginoon, makita ng kanilang mga mata ang kaganapan ng kanilang mga panalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa araw na ito ng mga nanay, Panginoon, kayo na po magregalo sa bawat isa. Pinagpapasalamat din po namin ang aming mga nanay, saan man sila naroroon. Hindi man namin masuklian ang kanilang pagsasakripisyo. Panginoon, kayo na po ang sumukli sa kanilang mga kagandahang loob. Maraming salamat po sa biyaya ng mga nanay. At kung ano man po ang kanilang mga panalangin at pagdulog, kung meron man silang karamdaman, pagalingin mo sila. Kung meron man silang alalahanin, tumangal mo sila. Higit sa lahat, pag-alabin mo ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, ganda ni San Jose. Pagpalain mo po ang mga nanay sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Happy Mother's Day. Sagot nila ang dinner mamaya. Salamat po. Grabe, mamaya, hindi pa tapos ang misa eh. Again, thank you to all mothers. Salamat sa pagyapo sa bokasyon ng pagiging ina. Ano po? From dependent to independent to interdependent. The ascension is not to abandon us, but to assure us that we can stand by our own, by the grace of God. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We continue to love and serve the Lord. Thanks be to God. Before we sing the Salve Regina, yung mga hindi makita ang itsura ng krus, ano po? Doon sa St. Clair, di ba? Ito yun, ganyan na itsura. Ano po? San Damiano Cross. Ayan. Lapitan nyo lang mamaya.